57 years of Catholic broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon, Sabado, 2 ng Mayo taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng barangay sa bansa na bumuo o mag-update ng kailang 2026 Barangay Development Plans o BDPs at Barangay Development Investment Programs bago matapos ang taon. Ayon sa DILG, layunin nitong mapanatili ang mga nakamit laban sa kahirapan sa kabila ng mga hamong pandaigdig kabilang ang tensyon sa Middle East. Ang PDP ay 3 plano na naglalaman ng prioridad, programa at proyekto ng barangay. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2001-087, hinihikayat ang pagsasagawa ng mga usapin tulad ng kabuhayan, seguridad sa pagkain, serbisyong panlipunan, kalusugan, edukasyon, disaster resilience at kapayapaan at kaayusan. Binigyan din ng ahensya ang paikilahok ng mamamayan at iayon ng kanilang mga plano sa Comprehensive Development Plans ng kanilang lungsod o bayan at palakasin ang ugnayan sa mga karatig barangay upang mapalawak ang epekto ng mga proyekto. Batay sa tala ng DILG, nasa 5,540 barangays ang nakatapos ng pinalakas na BDP sa ilalim ng Retooled Community Support Program. Nagbabala ang DILG ng may pananagutang administratibo alinsunod sa Local Government Code of 1991 ang hindi susunod at mabantayan ang pagsunod ng mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Information System. Magbabalik ang mga balita mamayang 2:00 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo sa inyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Sa bawat daang tathakin, may kwento't aral na bibit-bitin. Bawat boses pakikinggan, Vox Konsolasyon, walang iwanan. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Di mo na kinakailangan pang mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Konsolasyon ay pakinggan. Kung di mo na alam ang gagawin, huwag mong kalimutang magdasal, kaibigan. Dahil bilang kabataan, dapat laging nating tandaan na sa bawat oras ng pasakit at maghihirap na pasan-pasan, huwag mong kalilimutan, Diyos ang ating sandalan. Huwag kang mag-alinlangan. Manali ka, kaibigan.
Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik, mga kabataang puno ng saya, pananampalataya at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Kapanalig, handa ka na bang makinig? Dito, kinikilala ang iyong tinig. Ito ang Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. Ako ang inyong kapanalig, Kapanalig Angelo. At sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong kapanalig, Kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ngunit bago tayo opisyal na magsimula, damhin natin ang mainit na presensya ng ating Panginoong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay. Maraming salamat sa mga biyaya at talentong ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw na ito, samahan mo po kami sa bawat sandali. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, mabuting hangarin at pusong handang tumanggap at magbahagi ng kabutihan. Naway ang mapag-uusapan namin ngayong araw ay maging makabuluhan, kapaki-pakinabang at magdulot ng kaalaman at inspirasyon sa bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli, isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig, at isang mapagpalang tanghali rin, Kapanalig Angela. Ayan, magandang tanghali rin, Kapanalig Angelo. Yan, gusto kong tanungin kung ano yung nararamdaman mo ngayong araw kasi ako, pakiramdam ko, parang tumatalon yung puso ko sa tuwa at the same time sa excitement kasi kumbaga nabigyan tayo ng oportunidad na masaksihan yung mga bagay na makapagbahagi tayo ng mga kwento na talaga namang matututunan ng ating mga kapanalig. Ayan, magandang tanghali rin po sa mga kapanalig na nakikinig ngayong tanghali. Siyempre ako rin excited na Kapanalig Angelo dahil panibagong season na naman po yung aabangan nila. Panibagong kwento at panibagong istorya na tsak kapupulutan ng inspirasyon ng ating mga kapanalig. Ayan, Kapanalig Angela, at bilang nabanggit mo na rin yung salitang inspirasyon, gusto kong ihatid ang aking matayog na saludo para sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon. Kahapon po mga kapanalig ay ang araw ng mga manggagawa, kaya gusto ko pong pasalamatan kayo sa pagpapatuloy at pagbibigay ng lahat ng inyong makakaya. Alam ko po na sa panahon ngayon, minsan mahirap magpatuloy, pero maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong lahat ng makakaya, lalo na po sa pagsuporta ng inyong mga sarili at inyong mga pamilya. Kaya mabuhay po ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Makikita natin, Kapanalig Angelo, yung determinasyon at pagsisikap ng mga trabahador natin, lalo dito sa ating bansa. So dun pa lang makikita natin yung inspirasyon na naibibigay nila sa atin. Yan, kaya naman mga kapanalig, para mas mapalalim ang ating usapan ngayon, maaari kayong magpadala ng inyong mga komento at mensahe sa ating text line na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mapapakinggan at mapapanood nyo rin po kami sa YouTube channel Veritas PH at Facebook page DZRV 846 at maging sa Veritas Sky Cable 211. Ngayon naman mga kapanalig, mas palalimin natin ang ating tatalakayin ngayong araw dito sa Isip-isip muna! Para sa ating katanungan, sa mga sandaling sukong-suko ka na sa dami ng iyong responsibilidad, sino
o ano ang nagsisilbing lakas mo para magpatuloy? At ano ang pinakamabigat na sakripisyo ang kailangan mong gawin upang mapagsabay ang lahat? Mga kapanalig, maaari niyong ipadala ang inyong sagot gamit ang ating hashtag JustSaying sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube. At makikita niyo rin kami sa ating Facebook page na LCUP Campus Hour Vox Consolacion. Muli para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayong magpadala ng aming mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Yan, kapanalig Angela, dumako naman tayo sa ating radio drama segment ngayon. Naniniwala ako na yung mga bagay na napapanood natin ay sobrang makapangyarihang plataforma. Kaya sa ating radio drama segment, nakakatuwa kasi nabigyan tayo ng oportunidad na makasaksihan ng isang kwento ng isang manggagawa na talaga namang maraming pinagdaanan sa buhay at tsak nakapupulutan natin ng aral. Totoo. At naniniwala din ako, kapanalig Angela, na sa sobrang makapangyarihan yun, na-adapt natin yung mga bagay na napapanood natin. For example, halimbawa ako nanood ako ng pelikula. Grabe, pakiramdam ko, paglabas ko ng sine, na-adapt ko lahat nung pinagdaanan ng karakter na yun. Kumbaga relatable. Oo, at nagagamit ko yun sa pagpapatuloy ko sa buhay. Kumbaga ginagawa ko din siyang inspirasyon. Kaya mula dun, kapanalig Angela, gusto kong tanungin kung ano yung isang pelikula na napanood mo na talaga namang may aral na tumatak sa'yo at ano yun at bakit? Siguro kung ako yung tatanungin, kapanalig Angelo, bata pa lang kasi kung mahilig na talaga akong manood ng pelikula, siguro yung pinakatumatak sa akin yung pelikulang Anak, kasi grabe pala yung mensahe na nais na iparating. Yung sakripisyo ng mga magulang natin para lang magtrabaho at masustentuhan yung mga pangangailangan natin. Totoo. Tsaka grabe yung movie na Anak na yun. No? Parang imposible na mapanood natin yung pelikula na yun nang hindi tayo natatouch o hindi tayo naiiyak. At grabe rin yung mensahe na ipinahahatid ng pelikula na yun, na kung minsan hindi natin lubos na napapahalagahan yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng mga taong mahal natin o mga taong nakapaligid sa atin. Kaya mga kapanalig, sana ay gamitin po natin ang oportunidad na ito para pasalamatan ang mga tao na walang sawang nagmamahal, nagsusuporta at ibinibigay ang lahat para sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po. Kaya dapat, kapanalig Angelo, mas maging bukas pa yung isip at puso natin na unawain sila kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Kaya naman, kapanalig Angela, sobrang excited ako sa mga aral na mapupulot ng ating mga kapanalig sa ating radio drama segment ngayon. Mga kapanalig, ito po ang Sahimig ng Buhay. Gaano kaya nalilimitahan ng sariling kaisipan ang isang tao sa pag-unawa sa kanyang kapwa? Kaya nating minsan ay magkaroon ng malawak na pag-unawa at bukas na puso para sa iba. At para sa ating unang kwentong ihahatid sa inyo, narito ang dulang pinamagatang Sulyap sa Bukas. Sa araw-araw na pagpasok ni Eman sa eskwela, bitbit niya ang kanyang pangarap na makapagtapos bilang isang engineer. Okay class, good morning. Engineering 2A. Good morning, sir! Sa bawat salitang binibitawan ng guro, kasabay nito ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang mga talukap. Para sa ibang estudyante, ang tunog ng bell ay hudyat ng pahinga. Ngunit para kay Eman, ito ay munting paalala ng kanyang mga responsibilidad na hindi natatapos sa loob ng silid-aralan. Sana dumating na yung order. Ang dami ko pang kailangang aralin na lessons mamaya, oh. Ready na po, order 28. Thank you po. Thank you. Sa loob ng 4 na sulok ng silid, naghahari ang nakabibinging katahimikan. Mga mamahaling lapis na hindi na natatasahan. Mga papel na hindi pa ulit nadudungisan. Ngunit ang linis ng paligid ay kabaligtaran ng gulo
sa isip ni Francis, isang veteranong engineer. Delivery po for Sir Francis! Bakit ngayon ka lang? Nagbabayad ako para sa serbisyo. Hindi para paghintay ng ganito katagal. Kanina pa ako nagugutom dito. Sir, pasensya na po. Nagkaroon lang po ng konting aberya sa kalsada. Sobrang traffic din po kasi Pero, eto na po yung order nyo. Mainit-init pa po yan. Sa harap ng hapag na gawa sa matigas na kahoy, muling lalasapin ni Francis ang pait ng tagumpay na walang mapagbahagian. Isang upuan, isang plato, isang pagod na kaluluwa. Wala, papasok na po ako Ako, mag-iingat ka. Apo nga, kaawa. Ingat, Sige mag-iingat na, makabalit pa ako. Panginoon, gabayan niyo po ang apo ko. Akala ko dati, ang pagkakaroon ng maraming parangal lang, totoong kahulugan ng tagumpay. Pero bakit parang ang laki ng kulang sa aking buhay? Araw-araw, pilit ako pumapasok sa trabaho. Hirap na akong itago ang katotohanan. Pagod na ako. Sabi nila, ang edukasyon ng susi sa pangarap. Pero kung minsan, parang kalsada nang nagdidikta kung hanggang saan ang mararating ko. Kahit sobrang hirap, kailangang lunukin ko ang pagod at muling humawak sa manibela. Isang linya. Isang diretso at simpleng linya. Hindi ko pa magawa. Nakakatawa. Ang isang veteranong engineer na katulad ko. Takot na sa blangkong papel. Upos na ako. Ano pa bang halaga ng lahat ng to? Sa bawat araw na dumadaan, ay tila nagiging bahagi na ng routine ni Francis ang pagdating ni Eman. Delivery po! Delivery po for Sir Francis! Delivery po! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nagugutom dito Sorry sir, traffic pa rin kasi Di pa rin taas yung ginagawang kalsada dun. Ito naman, hindi ka mabiro. Sige nga, amin na yan. Salamat pag-iingat ka. Sige sir, maraming salamat po. Tuwing nakikita ko si Eman, makikita ko ang dati kong sarili. Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854 at ang debusyong ito sa mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa. Flores de Mayo. Magandang oras po, kapanalig! Si Nanay Jing Manipalanzona po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam niyo ba na may exclusive freebie ang ating kapanalig na himpilan para sa'yo? Bakit?
makinig po kayo. Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Ayan! Ang Kapanalig t-shirt ay mayroong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sumain niyo ang katotohanan. Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Pakusay man. Isipin mo yung nireview mo kagabi. Ang bigat ng mga mata ko, oh. Ilang kape ba bang kailangan kong inumin para hindi makatulog sa harap ng papel na to? Focus, man. Please. Kahit ngayon lang, oh. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang opisina, nakatitig si Francis sa isang pirasong papel na tatapos sa kanyang ilang dekadang karera. Isang mabigat na pamamaalam na nakapatong sa kanyang lisensya, ang katibayan ng kanyang mga pinaghirapan. Deliver po for Engineer Fernando. Oh, Eman! Ikaw pala yan! Sir Francis? Kayo po pala si Engineer Fernando? Engineer pala kayo, sir? Oo. Pasok ka muna. Oh, parang nakasimamag ka yata. Ala ko, lagi tayong positive vibes ha. Wala, sir. Medyo sawa lang po yung araw ko ngayon. Bakit naman? Hihirapan na po kasi ako eh. Siguro dahil sa pagod. Sa school. Tapos sa trabaho. Nahihirapan po ako makasunod sa mga lessons namin, sir eh. Alam mo yun, sir? Medyo nakaka-frustrate nga po eh. Kasi, akala ko, kaya ko. Sabayin yung pagtatrabaho, pati may pag-aaral. Kasi, wala naman akong choice eh. Gusto ko makapagtapos. Kaya, kailangan ko kumayod at magsumikap. Tulad po ng sabi ng lola ko, hindi pa katas ang mundo. Pero, kapag nagsumikap ka, naghirap ka, naging malakas ka, at ibinigay mo yung lahat. Tsaka, makakaahon ka sa hirap ng buhay. Pero, ang hirap pala no, sir. Ang hirap na maging malakas. Pag sarili mo na yung mismo kalangaban mo eh. Pasensya na, sir. Hindi sa ba talaga ako umiyak? Nakapaalap ako sa inyo. Hindi ho, ayos lang. Baka naman may maitulong ako sa'yo. Saan ka ba nahihirapan sa mga subject mo? Tingin nga ako. Dito, sir, oh. Nagpatuloy ang pagtulong ni Francis kay Eman. Ang veterano na noon ay nawalan na ng pag-asa ay muling nakakita ng liwanag sa presensya at walang hanggang determinasyon ng binata. Ang mga blueprint na dati balak ng itapon ni Francis, ngayon ay nagiging gabay ni Eman. Dito, ang isang veteranong engineer at isang porsigidong estudyante ay nagsimulang bumuo ng pundasyon.
Hindi ng gusali, kundi ng isang pangarap. Sabi nila, mahirap daw pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Totoo naman. May mga gabing gusto ko na lang ihinto ang aking motor at sumuko. Ngunit sa bawat kilometrong tinatahak ko sa ilalim ng init at ulan, bawat pawis na pumapatak habang bitbit ang order ng iba, hindi lang yun pagod pundasyon yun. Natutunan ko kay Sir Francis na ang pagiging magaling na manggagawa ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon mo ng lisensya. Nagsisimula ito sa bawat gabing pinipili mong lumaban, kahit pagod na ang iyong mga kamay. Naintindihan ko na ang bawat kalyo sa aking kamay ay hindi dumi, kundi marka ng isang taong handang itayo ang kanyang hinaharap mula sa wala. Ang pagsisikap ko na abutin ang aking pangarap ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng mga estudyante at manggagawang hindi sumusuko. Dahil sa bawat sulyap natin sa bukas, may pag-asang naghihintay na hindi kailanman mabibigo. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Parang tinamaan ako and at the same time nakaka-relate ako. Ang ganda, Kapanalig Angela, nung mensahe na ibinabahagi. Sobrang relatable. Oo, parang kumbaga sinasabi na minsan may mga pagkakataon na hindi tayo laging nakakapagbigay ng pasasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kumbaga parang minsan natitake for granted natin yung minsang matagal nating pinangarap. At grabe, parang nakakataba ng puso na may mga tao sa paligid natin na parang nagsisilbing inspirasyon para magpatuloy tayo at pahalagahan yung mga ito. Kasi kumbaga, yung pangarap natin dati, pangarap pa rin ng iba. Kaya dapat mas maging grateful tayo. At Kapanalig Angela, gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Kasi kumbaga sa mga pagkakataon na to, parang inaalaw niya tayo na maging mas malakas. Oo, tsaka magkaroon tayo ng parang saksi sa inspirasyon para sa iba at makatulong at maibahagi natin kung ano yung meron tayo sa ibang tao. Saka kanina, makikita mo yung bigat ng responsibilidad ni Eman na kaya niyang pagsabayin yung pag-aaral at pagtrabaho. Doon pa lang namulat na siya sa realidad na sobrang hirap mabuhay. Sa batang edad niya pa lang na kaya niya yung gawin, na kaya niyang gampanan yung mga responsibilidad niya. Kaya doon pa lang, isa siyang inspirasyon. Kaya sana natuwa din yung mga kapanalig natin na nanonood ngayong tanghali. At sana nakuha din nila yung inspirasyon at mensahe ngayon ng ating radio drama episode po natin. Totoo. At gusto ko rin bigyan ng importansya yung karakter na kinatatayuan ni Engineer Francis. Kumbaga, parang ipinapakita na yung buhay, darating ka talaga sa punto na mahihirapan tayo. At kumbaga, hindi natin isi-sugarcoat na may mga sitwasyon na laging mahihirapan tayo sa yung susuko ka na talaga. Kumbaga, mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero dapat maging mapagpasalamat tayo kasi yung mga bagay na pinagdadaanan natin, lagi nating nahahanap yung rason na ibalik yun. Kung para saan magpatuloy. Kumbaga, ibalik tayo sa tamang landas kung paano mas maging matatag yung ating mga sarili. Kaya kumbaga parang gusto ko na magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi sa mga pagkakataon na to, lagi nating nararanasan na nandyan lang siya. Nararamdaman na may mga pagkakataon na pwede natin siyang kapitan at pwede nating ibigay yung buong pusong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Tama ka dyan, Kapanalig. Kaya po, sa lahat po sana is maging mensahe po at aral yung kwento ni Eman sa ating lahat. Kaya gamitin natin ang oportunidad na ito, mga kapanalig, para pasalamatan ang ating mga sarili at ang Diyos na laging gumagabay sa atin. Muli mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng maikling patalastas. Ito po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846
Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ayan, kapanalig Angelo, nakita natin sa ating radio drama ngayon is wala talagang makakapigil sa taong may pangarap. Totoo. At doon pa lang nakita natin kay Eman yung grabe yung responsibilidad na dala-dala niya. Pero nakaya niya pa rin yun. Kaya gusto kong malaman, kapanalig Angelo, anong part sa kwento yung pinaka naka-antig or nakarelate ka sa kwento natin ngayong araw? Siguro unang-una, kapanalig Angela, gusto kong bigyan ng importansya yung karakter na kinatatayuan ni Eman at the same time ni Engineer Francis. Pero dahil ang tanong mo ay kanino ko mas nakarelate, siguro mas nakarelate ako kahit pa paano kay Engineer Francis. Kay Engineer Francis. Kasi kumbaga parang yung kinatatayuan ni Engineer Francis, hindi siya laging madali. Darating sa punto ng buhay na parang magdidigaw tayo, na magiging malabo yung sitwasyon na parang hindi natin alam kung magpapatuloy o titigil na. Pero kagaya ni Engineer Francis, nahahanap ko kung yung rason para ibalik yung sarili ko na mas maging malakas, mas maging matapang at maintindihan yung mga bagay na pinagdadaanan ko. Kasi naniniwala ako sa mga pagkakataon na to na kaya ko to nararanasan is inaalaw ako ng Panginoon natin na mas maging matapang at magkaroon ng malawak na isip para intindihin yung mga bagay na meron ako at para maging fulfilled kahit paano sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. At mula ron, kapanalig Angela, gusto ko rin tanungin kung saang parte ng kwento naman ikaw pinaka nakarelate. Siguro, ang dami nang munang nasabi, kapanalig Angelo, and ang daming mensahe nun, which is sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso. Siguro ako yung pinaka nakaka-relate ako yung part ni Eman, yung sitwasyon niya. Kasi yung sitwasyon niya, hindi yung naging hadlang para abutin niya yung pangarap niya. Totoo. Sabihin na natin, may mga bagay tayo na hindi natin gusto, may mga sitwasyon tayo na parang sa tingin natin meron yung iba, meron tayo. Totoo. Pero dun pa lang kay Eman, mas naging motivasyon pa yun eh. Mas naging motivasyon pa yun para magpatuloy siya sa mga pangarap niya. At dun pa lang makikita natin, kapanalig Angelo, na hindi hadlang sa taong nangangarap yung pagiging mahirap. Totoo. Kaya sana mas maging bukas yung isip natin at unawain yung mga working students katulad niya. Totoo. At kapanalig Angela, sa malalim na pag-unawa, parang ang galing din ng Panginoon sa tama ka paggabay dyan. sa atin. Kasi sa mga pagkakataon na to, parang hinahayaan niya tayo na maranasan natin yung mga paghihirap sa buhay, yung mga sitwasyon na parang susubukin yung pagkatao natin kung kaya ba nating magpatuloy. Pero sa mga pagkakataon na to, mas lalo nating napapalalim yung pananampalataya natin sa Kanya para mahubog yung ating mga pagkatao at maintindihan natin yung mga bagay na dapat ginagawa natin. Para kapag dumating tayo sa punto ng buhay na deserving na tayo para sa mga bagay na kahit anong pinapangarap natin, fulfilled yung pagkatao natin na maabot lahat yon at mas makapagbahagi tayo ng impormasyon, mga inspirasyon at lahat ng bagay na meron tayo sa ibang tao. Ayan, tama ka dyan, kapanalig. Kaya sa mga kapanalig po na nakikinig ngayon, mamaya po is magbabasa po tayo ng mga comments at text kung ano ba yung naging reaction nila dito sa ating radio drama episode ngayon. Yan, tunay nga na Diyos ang ating sandigan sa lahat, kaya't mga kapanalig, gamitin natin ang oportunidad na ito para ibigay ang buong pusong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Ngayon naman, kapanalig Angela, pakinggan natin ang ilang boses ng mamamayan dito sa KKK. Kapanalig, kabataan ay may kaalaman. Sa gitna ng hamon ng buhay, may mga estudyanteng sabay pinapasan ang hamon ng pagtatrabaho at pag-aaral. Sa kabila ng pagod at hirap, patuloy silang nagsisikap para sa pangarap, para sa pamilya, at para sa mas maayos na kinabukasan. Ngayon, tunghayan natin ang mga tunay na kwento mula sa mga kahanga-hangang working student. Ang pinakauna talaga na pinaghuhugutan ko ng lakas para magpatuloy is yung parang kagustuhan ko na mag-provide para sa sarili ko nang hindi nagiging burden para sa parents ko. And also, para maka-help din sa kanila. Yun nga, growing up in a family na hindi naman completely financially stable. So, parang lumaki ako na may mga gusto akong mabili, may gusto akong makuha na hindi na ipoprovide sa akin ng parents namin. And ayun, nung simula nung nag-work ako when I was 16 years old, parang simula nung nahawakan ko yung sarili kong pera from my own hardship, parang yun yung
yun yung talagang binabalikan ko na eto, ako yung naghirap para dito sa pera na to. And deserve ko na gamitin to para sa sarili ko. And deserve ko na ibalik yung mga binigay sa akin ng magulang ko nung bata pa ako. Unang-una yung pinaghuhugutan ko ng lakas yung mga pangarap ko sa buhay. Dahil ako yung bata na mataas yung pangarap hindi lamang sa sarili ko, kundi sa buong pamilya ko. Kaya sa murang edad pa lamang, madami na akong mga nagawa sa buhay ko kung paano ako magkakaroon ng extra income. Magaling ako dumiskarte. At sa pamamagitan na yon, mas nabibigay ko yung mga gusto ko sa buhay ko na hindi ko na kailangan umasa sa mga magulang ko pagdating sa mga financial. Yung pagod talaga. Kasi yung pagpagod ako, hindi lang katawan, pati yung utak, yung mental health ko naapektuhan. Siguro yung instances or yung pinakamabigat na nangyari na nagsakripisyo ako is yung time na kahit kinailangan kong mag-stop mag-aral para lang mag-work, para makapag-ipon, para makabalik ulit sa pag-school. At ang pagiging working student, di naman yung nakakahiya, kundi doon natin makikita kung anong klase nga bang isang tao yun. Kasi sa pagiging working student, dito kailangan natin ng time management. Lalong-lalo na pag sabay-sabay yung mga kailangan ipasa sa school at siyempre yung responsibilidad mo sa mga extra income. Kaya ang pagiging working student ay isang saludo sa mga kabataan na kagaya ko dahil dito nagbibigay tayo ng inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga magulang na mga kabataan na nag-working student. Ayan, tunay ngang may kaalaman ng ating mga kapanalig at kabataan at sigurado akong may mapupulot ang mga kapanalig na nakikinig natin sa mga binahagi ng ating mga kapanalig at kabataan. At pakinggan naman natin ang ilang komento mula sa ating Facebook page sa DCRV846. Ito mula kay kapanalig Antonio Julian. Salamat po sa pagpapakilala sa aming mga manggagawang Pilipino. Hindi palaging napapansin ang effort namin para sa aming pamilya. Kaya't nakakataba ng puso na mabanggit at pasalamatan kami. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po kapanalig Julian sa pagbibigay ng lahat ng inyong makakaya sa ating mga pamilya, sa ating mga bagay na sinusuportahan. Kumbaga, alam ko po na sa sitwasyon ngayon, hindi po iyon laging madali. Kaya't gusto ko po kayong i-congratulate sa pagpapatuloy at pagbibigay ng lahat sa abot ng inyong makakaya. Ayan, basahin naman natin yung ilang comments sa ating Facebook Live mula kay John Martin. Pinaguhugutan ng lakas ang mga pangarap at inspirasyon sa buhay. Yun yung nagtutulak para magpatuloy kahit nahihirapan na. Pinakamabigat na sakripisyo yung oras at pagod kasi minsan kailangan isang tabi ang pahinga para lang magawa ang lahat. Ayan, maraming salamat John Martin. Talagang sobrang hirap nga ang pagiging estudyante. Pero sana is huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya don't give up on your dreams lang kapanalig dyan. At lagi lang tayong humingi ng direksyon sa ating Panginoon. Ayan. Kaya't maraming salamat sa mga kapanalig na nagpapatuloy sa buhay. God bless po sa inyo at sana ay mahanap nyo ang direksyon patungo sa inyong mga pangarap. At ngayon naman mga kapanalig, para mas mapalalim ang ating usapan, gusto ko kapanalig Angela na i-invite natin yung isa sa talaga namang makakapagbigay ng malalim na pag-unawa sa ating paksa na tinatalakay ngayong araw. Kaya welcome po sa Radyo Veritas, Kapanalig Ed. Ayan, magandang tanghali po Kapanalig Edgardo. Si Kapanalig Edgardo po ay isang college working student. Ayan, welcome po sa Radyo Veritas, Kapanalig Ed. Thank you po. Ayan, magandang tanghali po. Kamusta naman po kayo ngayon, Kapanalig Ed? Ayos naman sa awa ng Diyos. Ayan. Ayan. So kumbaga si Kapanalig Ed dito ay totoo namang working student na kapupulutan natin ng inspirasyon sa pagpapatuloy. At mula ron, kumbaga Kapanalig Ed, gusto ko pong itanong sa ating radio drama segment kanina, bilang working student, paano po kayo nakarelate dito? Ayun nga, relate to, parang kwento ko kasi yun eh. Opo. Kasi bilang rider or bilang part-timer student, so nakikita ko yung hirap araw-araw bago pumasok, yung pagod, sakripisyo, paano i-balance yung buhay. So kitang-kita ko yung sarili ko. So, parang akala ko ako na yun eh. Sobrang parang nakarelate po kayo sa kwento. Kasi grabe din yung pinagdaanan ng bida natin sa kwento eh. Si Emma, napagsabay niya po yung pag-aaral at pagtrabaho. Pero may mga times po ba na tulad din po ni Emma is nahirapan din po kayong pagsabayin yung work nyo at yung pag-aaral nyo po? Oo, sobra. Dahil nga yun sa time management. So, ang daming load, kung baga ang daming subject, trabaho, aral. So, kailangan ko talaga i-balance ang aking buhay na
kahit sa hirap ng buhay, kailangan pa rin magtrabaho dahil para makapag-aral, makatulong sa magulang. Ganun po. Kapanalig Ed, sobrang inspiring po ng nabahagi nyo na kumbaga kaya nyo pong ibalanse yung sabay na responsibilidad ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya sobrang salamat at nagpapatuloy po kayo. Gusto ko pong tanungin na, kasi alam ko po na minsan sa buhay, ang hirap po nito. Ang hirap po na magpatuloy. Kaya gusto ko po tanungin, ano po yung inspirasyon na talagang sumusuporta sa inyo para ibigay yung lahat ng abot ng inyong makakaya sa mga responsibilidad na hinaharap nyo po sa buhay? Ang inspirasyon na dumating sa aking buhay na tumulong sa aking magulang na simpleng hindi paghingi ng baon sa pang-araw-araw sa mga project. Dahil dito naiisip ko na kailangan ko ng tulungan ng aking pamilya dahil ang income ng aking pamilya ay hindi naman araw-araw sapat. May mga panahon na kapos, kailangan manghiram at bayaran. So dahil sa being rider na nagtatrabaho ko araw-araw kahit sa init, sa bawat deliver ko araw-araw, lagi ko naiisip na lang ang aking mga mahal sa buhay at syempre ang aking sarili. Ayun, grabe Kapanalig Angelo. Makikita mo yung bigat ng responsibilidad na meron si Kapanalig Ed. Kasi sa murang edad pa lang, namulat na siya na hindi madali yung buhay. Sa mga sitwasyon po na pinagdadaanan natin, makikita natin na kaya niyang gawin yun, na hindi rin siya umasa sa mga magulang niya, tumayo siya sa sarili niyang mismong paa. So dun pa lang makikita natin na kahanga-hanga at nakakatuwa rin. Nakakataba rin kasi sa puso po na makita po yung isang tulad niyo na working student na kaya magbigay ng inspirasyon sa iba nating kapanalig. Totoo. Kaya Kapanalig Ed, gusto ko pong parang unang-una i-recognize yung pagbibigay nyo po ng effort. Unang-una po sa inyong pamilya kasi kumbaga parang ayaw nyo na po na ibigay or ipatong yung responsibilidad ng pag-aaral nyo po sa kanila. At parang kumbaga sa perspective po ng isang anak, parang sobrang nakaka-inspire po na ganun yung pananaw nyo sa buhay. Na sana po kaming mga kapanalig na nanonood ngayon na nag-aaral, sana mabigyan din po kami ng parang spark sa aming pagkatao na parang tumulong lalo sa aming mga pamilya. Ayan, minsan po ba may mga times din po ba naisip nyo na gusto nyo na lang pong mag-work o mag-aral kasi po minsan ang bigat na ng responsibilidad. Minsan po ano po ba yung mga nakaka-impluwensya sa inyo para po magpatuloy pa? Kasi minsan kapag nakaranas na po tayo ng pagtatrabaho, kumikita na ng pera, minsan may mga factors din po na mas pipiliin nyo pong magtrabaho o kaya po unahin muna po yung pag-aaral. Ayun nga, dumating na yung time na gusto ko na rin maghinto totally. Kasi alam mo yun na kailangan talaga ng trabaho or extra income. So ayun yung pinakamahirap kasi sa akin mag-decide. So minsan na iniisip ko hanggang dito na lang ba ako, paano yung mga pangarap ko. So sa awa ng Diyos ako'y lagi nagdadasal. Siguro naghudyat ng kahit papaano na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kahit sa sobrang hirap talaga dahil ngayon ay natin sobrang init sa bawat maneho ko, responsibilidad ay syempre kailangan natin ayusin araw-araw. Kahit yung mga pag-aaral natin, yung mga balance kasi kasi pinaka-importante na kailangan mo wag iwanan yung academics mo, hindi pwede puro trabaho. Pero minsan pag-iiwanan, pero ako'y nagpapasalamat sa mga guro ko na kahit papaano nagbibigay ng konsiderasyon kahit papaano. Parang Kapanalig Angela, sobrang inspiring nung binahagi ni Kapanalig Ed na kumbaga dumating siya sa punto ng buhay na parang malapit na pala siyang tumigil. Malapit na siyang huminto at hindi pagtuloy yung kanyang mga pangarap sa buhay. Pero kumbaga parang nakakataba ng puso na sa kabila nun, nahanap niya yung daan pabalik. Tama. Parang mas napalalim Nagkaroon siya ng direksyon mas napalalim niya yung pundasyon na ibigay yung lahat ng kanyang makakaya para matugunan yung mga pangangailangan niya sa buhay at pangangailangan ng kanyang mga pamilya. At parang bilang isang mga estudyante, parang marami din tayong responsibilidad. Pero sana hindi natin makalimutan na pasalamatan yung mga tao na sumusuporta sa atin at kay Kapanalig Ed po, pasalamatan yung ating mga sarili sa pagpapatuloy. At ngayon po Kapanalig Ed, bago po natin mas palalimin ang ating usapan, magkaroon po muna tayo ng maikling patalastas. Ito po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Feeling mo
mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food, kulang sa galaw, stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan. This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120/80. Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong Hypertension Awareness Month. Kung kayo ay may padala sa Luzon, Visayas o Mindanao ba, dito na kayo sa subok na. Sa JRS Express kayo ang bida. Kahit kailan maaasahan, kahit saan makakarating. Big or small, we have in everything. JRS Express. Basta sa padala, JRS Express na. Ronda Veritas Report. Pag-uulat mula kay Noriel Alnola, damdaming anawim ng isang OFW kaugnay sa sitwasyon ng isinginawang job fair ng DMW at Tole. Hatid sa inyo ni Nolan Ariola mula sa Radyo Veritas Patrol. Maraming salamat mga kapanalig. Umabot sa 165,000 trabaho ang inalok ng Department of Labor and Employment sa 89 job fair sites sa buong bansa para sa Labor Day na nilahukan ng mahigit 1,700 employer. Ayon kay Labor Assistant Secretary Leonard Serrano, tumulong ang iba't ibang ahensya tulad ng NBI, PNP, PhilHealth at Pag-ibig sa pagproseso ng requirements habang may career at skill support mula sa PESO at TESDA. Samantala, dumagsa ang mga aplikante sa job fair for overseas employment ng Department of Migrant Workers sa isang shopping mall sa Ortigas kasabay ng Labor Day. Umabot sa 1,067 ang dumalo, kabilang ang 23 repatriates mula sa Middle East para sa mahigit 3,400 bakanting trabaho mula sa 12 ahensya. Inalok ang mga trabaho sa larangan ng engineering, construction, hospitality, healthcare at seafaring. Iginit ng DMW ang ligtas at lehitimong proseso ng aplikasyon at nagbabala laban sa illegal recruitment at online scams. Naghati din ng serbisyo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng TESDA, PhilHealth at Department of Foreign Affairs para sa training, integration at suporta sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa lahat ng tumutulong, maraming salamat kasi malaking hakbang to para sa mga Pilipinong gusto mag-abroad. Mahirap po sa Pilipinas na nakita. So, doon sa abroad, malaki na sahod mo. Tapos, magkaalag ka pa. Ito na yung opportunity ko para makahanap na ibang bansa. Kaya kasi ang target talaga sa Europe. As a single mom, napakahirap para sa akin na ako lang lahat nagpuprovide. Kaya, nagpupursige ako makalo. Yan ang damdaming alawim ni Melanie, isa sa mga OFWs na na-repatriate mula sa Middle East. Mga kapanalig, isa sa advokasya ng Simbahang Katolika ay ang matugunan ang unemployment sa ating bansa. Para sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, Tinig ng Pag-asa, Lakas ng Pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus Hour Season 13. Ayan, Kapanalig Angela, parang grabe, no? Ang ganda ng mga nabahagi ni Kapanalig Ed. At mula doon, gusto kong tanongin yung kanina na parang muntik na siyang magpatuloy. So parang ano po yung naging rason nyo para mas ipagpatuloy nyo po yung pangarap na abutin yung pagtatapos nyo po sa kolehiyo? Ayun nga, gusto ko talaga makapagtapos dahil ilang taon na rin akong college. So ayun nga, yung background ko nga is laging drop dahil nga kulang sa financial. So ito na yung time na kailangan ko magtrabaho pang dagdag para kahit papano, kahit sa simpleng panghingi ng baon ay malaking tulong yun sa aking magulang. Opo. So yung expenses being nursing student is napakalaki kasi.
So, ayun nga, so ang determination ko, bakit ako nagpapatuloy dahil yung pangarap ko sa buhay na lagi kong iniisip na hanggang dito na lang ba ako. So, ayun yung mga kailangan ko talaga na ipagpatuloy ang aking pag-aaral kahit Opo, mahirap. kasi sobrang hirap din po nung pinagdadaanan nyo, pero hindi po yung naging rason para huminto kayo. Ngayon po, Kapanalig Ed, sa mga nabahagi nyo po, gusto lang din po namin malaman kung sino po yung mga nais nyong pasalamatan o yung mga tao pong sumuporta sa inyo sa journey nyo po bilang working student. Ayun nga, unang-una gusto ko magpasalamat sa ating pong may kapal dahil sa pang-araw-araw na binibigay niya akin lakas tuwing ako ay hahawak ng manibela at aandar at para magbigay ng mga pagkain sa mga ating customer. So, ayun nga, unang-una pong may kapal, pangalawa ang aking magulang, ang aking inspirasyon. And also, gusto ko magpasalamat sa school na meron tayo dahil ang LCUP Malolos ayun yung unang-una naging sandalan ko dahil halos araw-araw meron tayong prayer, meron tayong simba or misa. And doon nakikita ko ang aking sarili na ang aking kailangan ay una ang ating Panginoon upang lumakas sa pag-iisip at physical. So dahil doon ako'y lubos na binibigay ang aking lakas para magtrabaho at mag-aral. At gusto ko din magpasalamat sa aking mga kaibigan dahil napakahirap maging irregular student or iba't ibang section ng pinapasukan ko, iba't ibang tao. Maraming salamat sa aking mga kaklase na kahit papano always na nire-remind nila yung mga ako. sumuporta po sa inyo. Kasi ang hirap talaga na papasok ka, wala kang kilala. So, another week, another day, ibang tao na naman mga kasalumuha mo. Hindi katulad nila, iisa lang. Ayun yung napakahirap being rider and part-timer student, ganun, and working student and mag-aral ng Kaya Kapanalig Ed, parang sobrang inspiring ng kwento nyo para po sa amin lalo mga estudyante na magpatuloy po kami na abutin yung aming mga pangarap. At para po sa mga kapanalig natin na nakikinig ngayon, gusto ko pong tanungin para sa aming huling katanungan kung ano po yung mensahe na gusto nyong iwan sa kanila, lalo na po sa mga kapanalig natin na working student. Para sa mga kapanalig nating na working student din na kagaya ko, tuloy-tuloy lang sa buhay. May iba't iba tayong pinagdadaanan, mga habon sa buhay. Pero wag nating kakalimutan talaga as powerful na sandata natin is magdasal upang matulungan tayo, always guide. Ginaguide tayo ng ating Panginoon. And tuloy-tuloy lang sa trabaho at being wise. Alam ko yung mga saludo ko talaga sa mga working student na yan. Sa lahat, kahit hindi lang sa working student, sa mga manggagawa, dahil iba yung hirap na araw-araw lumayo ka sa pamilya para lumaban ng patas. Iyon. So, maraming salamat na kahit paano nakita nyo ang aking buhay, ang aking kwento na kahit panandalian lang. Ayan, kaya maraming salamat po Kapanalig Ed sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa Radyo Veritas. Ayan po sa mga kapanalig po na nanonood, is maging inspirasyon po sana at mensahe yung mga pinagdaanan ni Kapanalig Ed. Ayun, mula sa sinabi ni Kapanalig Ed, gusto ko lang malaman din Kapanalig Angelo, ano yung mga natutunan mo at nakarelate ka dun sa sinabi niya kanina? Sobrang dami din kasi Grabe, parang sobra akong na-inspire Kapanalig Angela na magpatuloy sa buhay. Pero yun talagang tumatak sa akin. Sana pala sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, na kumbaga parang napapagod tayo, na nawawalan tayo ng direksyon, sana laging ibigay natin yung buong pusong pagmamahal natin sa Diyos. Kasi sa mga pagkakataon na to, parang pinagtitibay niya yung ating pagkatao na malampasan yung lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. At maging mapagpasalamat din tayo sa mga tao na sumusuporta sa atin kasi sila yung parang nagiging pundasyon para makapagpatuloy tayo sa buhay. At mula ron Kapanalig Angela, gusto ko ring tanungin kung ano talaga yung mensahe na tumatak sa'yo mula sa naibahagi ni Kapanalig. Siguro ako, yung pinaka-mensahe is yung sitwasyon niya kasi mas naging matatag siya, naging malakas siya, tsaka nakita ko rin na sentro niya yung Panginoon, yung plano ng Diyos para sa kanya. Doon palang makikita natin na malaki yung tiwala niya sa Panginoon, na kaya niyang lagpasan yung mga problema at sitwasyon na dala-dala niya. Totoo. At mula ron Kapanalig Angela, parang gusto ko ring pasalamatan yung Diyos na laging gumagabay sa atin saan man tayo naroon. At parang pasalamatan din yung ating mga sarili sa walang sawang pagsuporta at parang pagbibigay ng lahat para sa ating mga pangarap. Ngayon, gamitin po natin ang oportunidad na ito para sa ating mga kapanalig na nakikinig. Ito po ang Halika Kapanalig.
Kapanalig, kumusta ka? Alam kong mabigat lahat ngayon at minsan parang nawawalan na ng direksyon. Sana hindi ka sumuko. Sana maniwala ka sa iyong sarili, sa lahat ng kaya mong abutin, sa lahat ng kaya mong ibigay. Alam kong sa sitwasyon na to, hindi lahat madali. Hindi lahat mauunawaan ka, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay maiintindihan ka. Pero sa mahabang lakbayin na to, ang sigurado ako, nandyan lang siya. Nandyan lang ang Diyos na laging gumagabay at nagmamahal sa'yo. At sana kapanalig sa mga pagkakataon na to, ibigay mo yung buong puso mong pagtitiwala sa Kanya. Kasi kahit saan pa man ikaw mapunta at gaano kahirap ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, sa huli, nandyan lang siya, sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Kaya kapanalig, magtiwala ka sa Kanya. Kapanalig, sa dami ng nangyayari sa mundong ito, marami tayong tanong na hindi masagot. Kung minsan man ay may mga sitwasyon ka na hindi gusto, mga sitwasyon na akala mo ay hindi na magbabago. Sigurado ako na hindi ka niya pababayaan. Tandaan mo na ang Diyos ay laging may plano para sa iyo. Kaya buksan mo ang iyong isip at puso, kapanalig, dahil alam ko na darating din sa iyo ang mga bagay na talagang nakalaan sa iyo sa tamang panahon. Kapanalig, magpatuloy ka. Ayan, bago po natin tapusin ang ating programa is mamaya po is Yaman ng Salita mula kay Reverend Father Joel Kamaya SCDP. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga kapanalig na nagbigay ng kanilang pahayag, suporta at mga komento sa amin. Kumbaga sa ngayong araw po na to, sobrang saya ng excitement. Hindi lang po kami ang nakapagbahagi ng mga aral, ng mga kwento, kundi ang dami rin po naming natutunan sa inyo. At salamat din po kay Kapanalig Ed na walang sawang nagbibigay ng pahayag sa ngayong araw na to. Kumbaga ang dami din nating natutunan. Ang dami nating natutunan mula sa sitwasyon na meron siya kanina. Kaya sobrang nakakataba at nakakaantig din ng puso. Kaya naman mga kapanalig, sana ay sa susunod po naming mga Sabado ay suportahan nyo pa rin po kami. Muli po, ako po ang inyong kapanalig Angelo at sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ito po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan, at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik, mga kabataang puno ng saya, pananampalataya, at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Konsolasyon, walang iwanan. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Di mo na kinakailangan pa mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanag.
Hindi mo na alam ang gagawin. Huwag mo kalimutang magdasal, kaibigan. Dahil bilang kabataan, dapat laging nating tandaan na sa bawat oras ng pasakit at paghihirap na pasan-pasan, huwag mong kalilimutan, Diyos ang ating sandalan. Kang mag-alinlangan. Manali ka, kaibigan. Di mo na kinakailangan pang mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay. Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846